Anti-corruption SAR, kailangan pa ba? O meron na? Ayan, kaya ho natin tinatanong ito kasi controversial po yung paglalagay daw ng mga kilalang personalidad na hahawak para mag-imbestiga dito ho sa controversial at huwag nating palamiging issue, graft in corruption, pagnanakaw sa pera ng mamamayang Pilipino mula sa buwis at inutang ng gobyerno na tayo ang collateral. Kaya ko nababanggit yung anti-corruption SAR, hindi nawawala ang usapan na baka daw yun ang magiging bagong trabaho ni General Torre. Walang duda na may kakayanan si General Torre. Pero ito po yung para sa akin at paniniwala natin. Marami na po na ahensya ng pamahalaan, departamento ng pamahalaan na yan ang trabaho. Baka kasi magkaroon lang ng redundant, paulit-ulit lang lalong walang mangyari. Kasi nandyan po ang kapangyarihan ng Department of Justice na mag-imbestiga laban sa korupsyon at pwede silang mag-file ng kaso sa Sandigang Bayan, sa Ombudsman at kung saan. Nandyan din po ang independent body na Office of the Ombudsman. Kahit sino pwede niyang kasuhan yan. Kahit walang complainant, pwede silang mag-imbestiga dahil yun ang kapangyarihan ng Ombudsman. Nakita mo lang, nabasa mo lang na mayroong di umani korupsyon, sapat na yun para magsagawa ng investigasyon. Nandyan yung yung ARTA, yung anti-graft na grupo yan. Authority ang tawag dyan, anti-graft. Yan po ay yung ARTA. Isa rin po yan na batas sa ilalim ng Republic Act na ang trabaho din ay maghabol sa mga taong maaaring sangkot o sinasadyang mga abuso sa pera ng mamamayan at pang-aabuso sa kanilang kapangyarihan. So, nandyan ang DOJ, nandyan ang ARTA, nandyan ang Office of the Ombudsman. Ang tanong, bakit kailangan pa ang anti-corruption SAR na baka lang maging politika lang ito? Dahil lahat naman po ng korupsyon na kaso, Sandigang Bayan ang pupuntahan. Ang Ombudsman, pag nag-imbestiga at mayroong probable cause, dadalhin sa Sandigang Bayan. Ang ARTA, pag nagkaroon din ng imbestiga, meron din silang authority na direct filing sa ating mga korte. Ang DOJ, meron na rin power sila sa direct filing, pero meron din silang kapangyarihan idaan sa Ombudsman diretso ng Sandigang Bayan. So lahat po sa korte babagsak ito. Pagka kasi tinatawag na anti-corruption SAR, baka magkaroon pa ng politika. Baka magkasapawan pa. Yung anti-corruption SAR na bubuuin, baka mamaya ay malayo sa magiging resulta ng investigasyon ng Ombudsman, ng ARTA at ng DOJ. Pagka nag-iba-iba ang investigasyon, resulta ng investigasyon, lalo lang baka makagulo. Baka lalo maging dahilan, ma-technical pa sila, ma-dismiss ang kaso kasi hindi pwedeng iisang kaso, marami nag-iimbestiga, magkakaiba ang kanilang findings, pagdating sa korte, hindi yan papayagan. Kasi dapat isa lang. Ngayon, kung bubuuin yung tinatawag na anti-corruption SAR, ay yung mismong DOJ, ARTA, at Ombudsman ang gumawa ng investigasyon. Sa tingin ko, hindi na kailangan dyan ng maglagay pa ng personalidad para mag-imbestiga. Yung Ombudsman, independent body. Walang pwedeng magbawal dyan. DOJ Secretary under ng Office of the President. Yung Director General or Head ng ARTA, yan under the law, Office of the President. So yan lahat yun Kung maglalagay pa ng personalidad na again, under ng Office of the President, magiging redundant sa akin pong observation. Baka lalo pong walang mangyari. Okay? So, panahon na naman talaga na gawin na ito. Now na, huwag na natin patagalin dahil baka lumamig, makatakas, maitago ang mga kayamanang pag-aari ng mamamayang Pilipino na pinagpasasaan, pinagpiyastahan ng mga politiko at mga kontraktor. Samantala, sa kaugnay pa rin balita tungkol dito, ibang congressman at senador, bakit defensive kaagad ang mga dating? Ay naku, yan po yung hindi may tatago. Mga congressman o senador, pagka nagsalita, defensive na defensive. Di ba yung kaya nga kung controversial si Richard Gomez, in-expose ng kanyang mayor doon sa 4th District ng Leyte na mayroong problema doon sa kanyang flood control program,
Abay, nung tatanungin ng media at gustong interviewin ipinost pa niya yung request ng mga media at pati yung mga nawala ng privacy ang media. So parang pikon, ayaw sumagot. Binibigyan ng pagkakataon, ganun pa. Parang sa Senado. Sa Senado, mga naguhugas kamay. Pero lumulutang, lumalabas na sila pala yung mga tumanggap ng mga pabor noong eleksyon. Ayun ba? Kaya nga ang dating, hindi ko naman nilalahat, mga congressman at senador, defensive ang dating. Bakit? Bakit defensive kayo? Guilty ba kayo? Sa inyong mga maaaring kasalanan, sinadya man o hindi. Pero palagay ko sinadya dahil pag pera ng bayan ang pinag-uusapan. Hindi pwedeng ganun-ganun lang yan pinagpaplanuhan yan. May sabuatan pa. So bakit kayo defensive ang dating? Pag tinatanong, tinatalakay ang issue ng Ghost Project, Ghost Flood Control Project, na every time na uulan at bumaha, walang bagyo, pero binabaha tayo, yang isyong yan ay hindi makalimutan ng mamamayang Pilipinong ninakaw ang pera ng bayan. Ayun. Okay. Okay, ano pa itong isa? Mamamayan, hindi daw ho kontento sa mga investigasyon ng Kamara at Senado. Aba, related yan. Kasi mga congressman, senador, hindi ko nila lahat, defensive na dating. Tapos ngayon, ngayong linggong ito, sila na ho'y mag-iimbestiga officially. Nag-umpisa na ang Blue Ribbon ng last week, masusundan din ngayon. Tapos yun hong mga komite sa Kongreso mag-iimbestiga. Kaya hindi naman natin masisi na mamamayan ay nawalan ng tiwala kasi ang iimbestigahan nila ay mga congressman at senador din. Hindi lang kontraktor. Kasi sa buhatan niya yan ng mga taga-DPWS, kontraktor at congressman. Kaya anong kredibilidad nila? Although ang kailan laging sinasabi, in aid of legislation, oversight function, trabaho nila. Totoo, trabaho. Pero mga congressman, senador, ang tanong namin sa inyo at ang tanong ng channel na ito, paano nyo mapapaniwala ang taong bayan na totoo ang resulta ng inyong investigasyon? Dahil alam ng mamamayan, kasamahan nyo ang mag-iimbestiga at ang iimbestigahan. Tama yung sinabi ni Majority at Chairman ng Committee on Rules, Congressman Sandro Marcos, anak ng ating Pangulo. Bakit tayo mag-iimbestiga? Kasamahan natin ang iimbestigahan. Actually, ayaw ni Congressman Marcos na mag-imbestiga ang Kongreso dito sa anomalyang ito. Ang problema, ang ibang congressman atat na atat dito sa pag-iimbestiga na akala mo may magagawa. Wala naman kayong authority magpakulong. Ang inyong kapangyarihan lang ay pag-aamen, paggagawa ng batas in aid of legislation. Wala kayong authority na magpakulong at magfile ng kaso. Pwede lang ang inyong hanggang recommendation lang. Recommendatory lang ang power ng Kongreso at Senado sa inyong mga investigasyon. Kaya palagay ko ipaubaya na lang ho sa mga ahensya ng pamahalaang meron talagang eksperto at alam ang pag-iimbestiga. DOJ, ARTA at saka po lalo na ang Office of the Ombudsman.